Ang unang letra ay ere naman ng ikal. Ikalwa, ikatlong letra ay ele pang-apat na letra. Aral sa taong lahat na. Kristiyano ang katampatan, silang ay ating tularan sa kagandahan ng asal at loob na malumanay sa kanilang pamamahay. Siyang tularan tuwina ng sino mang mag-asawa kung mahusay na magsama. Ang bawat mahal na grasya nilalayo sa kanila. Ngunit ang palaway mapagtalong gamita. Araw punong kinapuputan, tuloy ikinapaparam, grasyang kamahal-mahalan. Dapat nganing magsunuran ang mag-asawang sino man si Jose siyang tularan, at si Mariang matintiman, pagkakalinga sa bahay. Kaya ikaw man ay sino may asawa ka mang tao, ang asal mo ay magbago, ng kamtan mo at mata mo ang tuwa sa paraiso. At ngayon ay matuwa na bawiin ang madlang dusa. Magkakalawang taon na ang ikalawang persona ng Trinidad Santissima. Nang malaon ng totoo taong may apat na libo, mulang lalangin ang mundo, siyang aning pagparito, niyong sasakop sa tao, na hindi magugunita ng madlang tao sa lupa. Tanang lubos na biyaya, ganap na pagkakalinga ng Diyos Haring dakila. At ang ginagawa lamang magkasala, gamit araw pawang mga tampalasan, na walang takot muntiman, dito sa puong may kapal. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Isa ang nasyon sa mundo ang kumilalang totoo sa Diyos kumapal sa tao, at ito ay ang Hudyo, bukod na walang anito. Bagamat kumilala sa Diyos na buong Ama, ang mga taga-Hudeya, puno rin ang madlang sala, ang marami sa kanila. Ano pa't san tinakpan nagugumon sa mahalay, salang hindi maulatan, dito na nga pinagmasdan, sila ay kinahawaan. Nangatunaw na ang loob nitong maawaing Diyos, nang makita at mapanood ang kamaliang dibubos ng tao sa sangsinukob.
Ibig na nganing matupad ang tanang ipinahayag. Ipinahayag ng mga santos propetas na itinitig sa sulat sa pagdating ng Mesiyas. Sapagkat wala nang iba sukat umako sa sala ng tanang anak ni Eva, kung hindi ang anak niya na ikalawang persona. Nag-usap na nga ang tatlo na may gawa nitong mundo, ang hatol ng konsistoryo, niliba at ang berbo, siyang sasakop sa tao. Inutusan ng ang tambing yaong si Gabriel, Arkanghel, manaog at babalain, si Maria, ngunit Birhen, santang walang makahambing. Nanaog na kapag kuwan Arkanghel na inutusan, dikit na di ano lamang, halos hindi matitigan sa laking kaliwanagan. Si Maria'y nakaluhod na nanalangin, tibubos siya nang ang pagpanaog, at sa oratoryo'y nasok, anghel na sugo ng Diyos. Ito ang ibinagbadya Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod na pinagpala ka sa tanang babaing iba. Nang ito ay mapakinggan niyong Birhen, matimtiman agad siyang natilihan, di nakaimik muntiman, bating yao'y pinagnilay. Nang sa anghel na makita na hindi tugunin siya binati namang muli pa, Huwag matakot, aniya, poon kong Birheng Maria, sapagkat ikaw nga lamang bukod na kinalulugdan ng Diyos sa kalangitan, na magiging inang tunay, niyong sasakop sa tanan. nang marinig ni Maria yaong bating ikalawa ay tumugon kapag dakak sa anghel na embahada, ito ang ipinagbadya. Paanong pangyayarihan niyang wika mong tinuran, pangako ko ng matibay na hindi ko durungisan, kalinisang iningatan. Nang matalastas ng anghel, naging sagot niyong Birhen, muli namang tilugon din ng mga wikang magaling, kalugod-lugod na dinggin. Maria, aniyang puon ko bungang ipanganganak. Ipanganganak mo ay hindi lalang ng tao, at ang tunay mong esposo, Diyos Espiritu Santo. At kung baga sumipot na ang iyong magiging bunga, Jesus ang pangalan niya, sasakop at kakalara sa sangsinukubang sala.
Kaya huwag kang manimdim at di niya sisirain, lalo nang paririkitin at malulubos ang ningning niyang iyong pagkabirhen. Nang iyong paniwalaan, yaring lahat kong tinuran si Isabel na iyong pinsan. Ngayoy kahit matanda man, buntis na 6 na buwan. Kahit baog man ang sabi si Isabel na iyong kasi sa kaibigang sarili ng Diyos sa buong orbe, walang hindi mangyayari. Ay ano'y nang maunawa ng Birheng hanga na di siya masisira. Sumagot na alipala, ito ang siyang winika. Narito mahal na anghel, akong tunay na alipin ng Diyos na poon natin, papangyarin sa akin lahat na ipinagbilin. Nang ito ay mawika na ng Birheng Santa Maria, katuwa ay sabihin pa ng anghel na embahada, pumanaw ka pagkaraka. Nanaog na kapag kuwan Espiritu Santong mahal at nuha ng dugong tunay, sa tiyan ng Birheng maalam, siyang ginawang katawan. Saka naman nilikha na isang bunying kaluluwa, inilangkap kapag daka sa katawang mahalaga, iyong sasakop sa sala. Siya ng pagiging tao ng bunying divino Berbo at nanaog na sa mundo, ipinaglihing totoo ni Mariang masaklolo. Nanaog ng dinalibanta ng korong anghelikal, sinamba't pinag-awitan itong kamahal-mahalan, Diyos at taong ang tunay. Naganap na ang totoo yaong mahal na misteryo na pagpanaog sa mundo at pagkakatawang tao ng poong si Jesucristo. Nang malibang ilang araw kay Mariang naisipan paroon siya'y dumalaw sa kaniyang buong pinsan, buntis na 6 na buwan. Lumakad ka pagkaraka ang poong Birhen Maria, si San Josep ang kasama at ang kanilang pinunta kabundukan ng Judea. Di naman lubhang nalaon ang paglakad nilang yaon narating nila't nasumpong ang sadyang bayan ng Hebron na kanilang nilalayon. Ay ano nga'y nang makita ni Isabel si Maria, katuwa ay sabihin pa ng kaniyang kaluluwa,
nagkayakap kapag dakap. Gayon din ang katuwaan ng sanggol na nasa tiyan ni Isabel na timtiman. Doon pa nga'y naging banal ang prekursor na si Juan. At binati kapag daka ni Isabel nga si Maria, ito ang ipinagbadya. Aniya ay mapalad ka sa tanang babaing iba. At mapalad na totoo ang bungang nasa tiyan mo, Jesus, hari ng sangmundo, sasakop sa madlang tao, nasa Diyos ay naglilo. Sumagot din si Maria sa bati ng pinsan niya. Anya'y Pagpalain ka ng Diyos na Poong Ama, sampo ng mahal mong bunga. nang ito'y maipagsulit ng inang Birheng Marikit do'y hindi na umalis hanggang sa hindi sumapit 2 buwang mahigit. Doon ay ang gawa lamang nitong dalawang magpinsan, mag-usap ng dilang bagay at manalangin mataman sa Diyos na Poong mahal. Pumanaw na at umalis ang mag-asawang sing-ibig, ano'y nang sila'y sumapit doon sa bayang Nazaret, ang pagod di mumuntik. Nang maging ilang buwan na ang kabuntisan ni Maria, napansin kapag karaka at agad na nakilala ng sinta niyang asawa. Nang makita ni San Jose lagay ng esposang ibig, halos mawalat mapunit ang puso niya at dibdib sa laking lumbay at sakit. Matay man niyang isipin ang kabuntisan ng Birhen, ano pagpabaling-baling, walang matutuhang gawin, ang loob niya'y panimlim. Ang kaniyang naisipan daang huwag kagalitan, umalis siya't nanaw, at si Maria ay iniwan doon sa kanilang bahay. Sa malaking pagbabago loob niya at alaala, naghanda at aalis na, manay agad napakita isang anghel na maganda. Anang anghel na butihin, Josep, huwag kang manimdim kay Maria ang iyong giliw, mahigit pa sa salamin ang kaniyang pagkabirhen, ang kaniyang kabuntisan na iyong napagmasdan, hindi tao ang may lalang, Diyos ang may kalooban ng sanggol na nasa tiyan. At iya'y kapag lumabas siyang tunay na Mesiyas, Jesus siyang itatawag, siyang sasakop sa lahat ng kay Adang mga anak.
Nang matanto ni San Jose itong misteryo ng langit, tumiwasay na ang dibdib, nanawang lumbay at hapis, tuwa ang siyang gumiit. Pagdakay ang mag-asawa na si Joseph at si Maria, nanalangin at sumamba, tumawag at napakalara sa Diyos na Poong Ama. Itong panibugong lihim ni Joseph sa inang Birhen, siya ang tularan natin, bagaman hindi malining ng taong sino mat alin. At sapagkat katampatan at ugaling katwiran ang namamali aralan, huwag pag-upasalaan ang taong sino't alinman. At kung ang sala ng iba mahalay na ipabagya, di lalong ang masama pa, ang diingatan tuwina, kamahalan ng asawa. Kaya kapatid kung kasi gayong asal ay bawahi ang taong mapamarali, kawi ka ay walang puri sa katawan niyang sarili. Nang maging 9 na buwan kay Maria ang kabuntisan, ibig nga ning sumilang, yaong Mesiyas na mahal, ang mundo'y liliwanagan. Mananganing naisipan ng Haring Tiberius, Cesar, nagpabando kapag kuwan sa tanang nasasakupan, probinsya at mga bayan. Sa bando'y napapalaman ang taong sino't alin man umuwing huwag maliban sa kanilang mga bayan at pabubuwising tunay. Nang matanto iyong tawag ni San Jose ay gumayak kasama ang Birheng Niyag, agad na silang lumakad at sa Belen ay tumambad. Sumunod at di sumuway sa utos na napakinggan kahit buntis na kagampan, at siya na ang kabuwanan ng inang Birheng maalam. Sapagkat taong mahirap ang mag-asawang sinliyag ng manuluya tumawag, wala isa mang tumanggap, hinlog man o kamag-anak. Kahit mahirap kung tingnan sa grasya ay sakdalya, yaman, kaluluwa at katawan, tantong pinamamahayan ng Diyos sa kalangitan. At kaya nag-asang dukha, nag-anyong taong mababaya o'y tikis na ginawa ng may kunang halimbawa, ang taong hamak na lupa. Nang wala ngang matuluyan, walang maawang sino man sa kanilang kalagayan, doon na sila tumahan sa wakas luwal ng bayan. May dinatnan at nakita na isang yungib o
kuweba, silungan ng mga baka, at mga hayop na iba, doon nga pumasok sila. Dito sa kuwebang natura, nasok silang nagtulog. Nagtuluyan sapagkat siyang hinirang ng Diyos sa kalangitan, sa birheng panganganakan. Nang hating gabing malalim niyong araw na tinuring ay lumuwan nganing tambing, si Jesus na po natin, kay Maria ang tiyang birhen. Sumilang na kapag dakayaong araw ng hustisya at liliwanagan niya, madilim na kaluluwa, nalulugmok nga sa sala. Kuwebang yao'y lumiwanag sa pagsilang ng Mesiyas, dikit na walang katulad, ligayang ganap na ganap, bangong humalimuya. Kinuha agad kinalong ng birheng inang marunong yaong marikit na sanggol, at dinalon niya tuloy, tuwa ay walang kaukol. Sayang hindi mamagkano ng buong langit, imperyo, angheles na naog dito, puri sa esterno verbo, gloria in excelsis Deo. Kumbaga sa makatuwid itong kanilang inawit, puri na walang patid, ang Diyos haring marikit, sa kataasan ng langit. Do'y may nagsisitaan mga pastores na ilan at di malayo sa bayan, nagtatanod, nagbabantay, hayop nilang lumiligaw. Naparoon kapag daka isang anghel na maganda at pahayagan sila nang matanto at makita, nangatakot at nangamba. Anitong anghel ng Diyos, Huwag kayong takot, bagkus matuwa't malugod, dumating na ang sasakop sa sala ng sangsinukob. Dumating na at lumabas sa Belen, ipinanganak ang hintay ninyong Mesiyas. Kaya ngayon ay ang dapat, magsidalaw kayo agad. nang matanto nila ito, nagsang-usapang totoo, anila tayo'y tumungo, dalawin natin ang ninyo, berbong sasakop sa tao. Nagsilakad kapag kuwan at ang Belay pinaroonan, makita nila at namasdan, yaong Mesiyas na mahal, nahihilig sa sabsaban. Manag ito'y sa masilid ng ibang mga pastores, halos ang matay tumangis, ng tuwang hindi maisip, ng kanilang puso't dibdib. At nagsihalik sa paan iyong sanggol na maganda, yao'y tandang pagkilala sa totoong hari nila,
Diyos na mulang ginhawa. Nang mangyaring maluhuran, nalis na sila at nanaw balang taong masumpungan, kanilang pinagsabihan, niyong himalang natingnan. Kay Moises na kautusan, utos na kaugalian kung mahustong 8 araw, bilang sa kapanganakan, ang anak ay bibinyagan. Ay ano nga'y nang maganap ang 8 araw na singkad ng pagsipot ng Mesiyas, bininyagan siya agad, Jesus siyang itinawag. Ito ang unang pagtulo niyong malinaw na dugo ng Mesiyas na umako, at siya ring pagkahango ng sinta niya sa puso. Nang maganap na't mahusto araw na tanging totoo ng panganganak sa berbo, siyang pagdalaw narito nitong 3 haring mago. Ang wika't sabi sa sulat ng isang propeta nga, hayag kung dumating ang Mesiyas, sa silang ay sisikat, isang astrong maliwanag. Hulang ito'y di man alam niyong 3 haring mahal, kung sa gabi at araw na astronomya ang tangan, nakita nila ang pagsilang. Niyong gabing ipanganak ang poong haring Mesiyas, siyang ang pagkamalas, niyong 3 mapapalad sa bituing bagong sikat. Pagkasilay na nga nila niyong himalang nakita, nagsigaya kapag daka, magsisidalaw ang tika, kay Jesus na poong Ama. Iyang 3 haring mahal ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar at Baltasar, malayong di ano lamang ang kanilang kaharian. Ang bayan baga nila Persya, Arabia at Saba, silangan ng Palestina, lupang kaligaligaya, sakdal ng tuwa at saya. Sila'y di nagkakalam ng kanilang paglalakbay, at kaya nang bati lamang nang magtagpo na saraan, dahil sa talang sinundan. Tulin ay di mamagkano ng hayop na dromedaryo, siyang sinakyang totoo niyong 3 haring mago, sa paglalakbay na ito. Sa kanilang paglalakad sa parang at mga gubat sa bundok na matataas, pumapatnugot na hayag, yaong bituing masikat. Nang kanilang matapatan ang Jerusalem na bayan, ay nawala kapagkuhan ang bituing sinusundan, patnugot nila sa raan.
Nagdilim ang kabundukan at nangaligaw sa raan ang tatlong haring marangal, bayan niyang napatunguhan, kay Herodes na sukaban. Nang sila na'y mapalapit sa kaharian ni Herodes, nakita nila't nasapit ang kabulusang matuwid na daan tungong Nazaret. Nang sila'y mapalapit na nagsang-usap ang talaga ang tatlong haring masigla, na si Herodes nga baga, daanan at ipagsama. Sagot ng haring Baltasar, Suot siyang katuwiran, parang pagbibigay galang, kung sasama o diliman, at ng ating maalaman. ano ay nang malapit na sa bayay papasok. Papasok na, tumahat, nagsugo muna ang pinaka-embahada, kung mangyaring tumuloy na. Ang kay Herodes na sagot sa mga haring nagutos, magpatuloy silang masok ng matantong at matalos, ang sadya nilang tibobos. Sa bayay nasok nga agad, nagtingin sila at nagmalas, itinatanong sa lahat kung saan ipinanganak yaong mahal na Mesiyas. Ano'y sa matanto ito ni Herodes, haring lilo, pinapanhik sa palasyo ang mahal na haring tatlo, at tinanong ng ganito, aniya ay Masasaan ng mga haring marangal, ibig ko ngang maalaman, at sa akidang lingturan ang inyong sadya at pakay. ang sagot naman ng tatlo, Kaya kami naparito magsisisambang totoo sa inianak na bago ng haring tunay ng Hudyo. Ang mahal na talabaga tandang ipinanganak na sa aming bayay nakita, kaya hari turan sana kung saan naroon siya. sugong yaoy nang mabatid ng haring lilong Herodes, puso't loob ay natulig, agad sumukal ang dibdib, dahil sa wikang narinig. Agad nang ipinatawag ang mga doktos at pantas at kaniyang siniyasat, kung saan ipinanganak ang pariritong Mesiyas. Wika't sagot sa kaniya ng tanang mga bihasa, sa Belen po't walang iba, tanda ng mga propeta, sapagkat tribo ni Juda. Nang matalastas ng lilo ang mga sagot na ito nangusap ng panibago, aniyay Mga Ginoo, mabutit narinig ninyo, na ang inyong hinahanap sa Belen
Ipinanganak siyang tunay na pahayag ng propetang si Mekeyas. Doon kayo magsitambat. At kung inyong masundan, ako'y agad pagbalikan, ako'y paroroon naman, sasambahin, igagalang, Mesayas na bagong litaw. Ako naman ay dadalaw, paroroot, maglalakbay, 10 aking mga kawal, paaniya ay hahagkan, sapagkat haring marangal. Nagpaalam na't nanaog yaong mga haring magusto ay di matapos-tapos, muli na namang sumipot, ang talang pumapatnugot. Nang sila nga ay dumating doon sa portal na Belen, ang sinusundang bituin, kapag karak ay tumigil, lalong dumikit ang ningning. Nagsilibis at nanaog sa kani-kanilang hayop, sa portal ay nagsipasok, doon nila napanood ang mahal na ninyo Jesus. Sapagkat Haring Supremo nitong buong universo, lumuhod sumamba rito, ay hinagkang totoo, iyong mga haring mago. At hinandugan pagdakaginto, insenso at mira, ang sentro nila at korona, inialay na sa paa ni Jesus na poong Ama. Kaya ginto yung alay ng buning haring Baltasar ay sapagkat haring tunay, may-ari at nagtatangan ng ginto at tinakpan. Hain naman ay insenso ng haring Gaspar sa Berbo, pagkat Diyos na totoo, maawait masaklolo sa nananalangin tao. Kaya mapait na mira alay ni Melchor at dala, pagkat taong tunay siya, sasakop at kakalara sa sansinukubang sala. Makaraan ilang araw yaong kanilang pagdalaw kay Jesus haring marangal, agad silang nagpaalam sa mag-asawang timtiman. Nang aalis nagpapanaw ang mga haring marangal, sa pagtulog na mahusay, sila ay pinagsabihan ng isang anghel na mahal. Anang anghel sa kanila, Kung kayo ay uuwi na at alis na talaga, ay huwag nang pakita sa sukab at palamara. Haring Lilo at Balawis tampalasan si Herodes, ang puso'y halos mapunit sa laki ng pagkagalit, kayo nga'y bibigyang sakit. nang ito'y maipahayag, ang anghel na walang sukat sa langit na paitaas, ang mga haring mapalad
agad namang nagsilakan. Ugali ng una naman ang mga anak na sino man di papasok sa simbahan hanggang hindi maganapan yaong 40 araw. At kung babae ang anak, hihintin mo ng maganap 30 araw na singkad. Ito ang bilin at atas ni Moises na sumulat. Kung maganap na't mahusto ang mga araw na ito siyang pagdalaw sa templo, mag-aalay na totoo ng isang bagang kordero. Kung dukha at walang yaman, walang korderong ialay, sukat ang tortola lamang, o pitson kayang inakay, ang sa templo'y ibibigay. Nang 40 araw na ang panganganak ni Maria, sumunod at tumalima, mga ugaling ng una, na ang ngalay Antigua. Binalot na nga ang ninyo niyong birheng masaklolo at ialay sa templo, sa Diyos Amang totoo, Hari ng sang universo. Lumakad na kapag daka si San Josep ang kasama 2 pitson ang dala. Nang dumating naman sila sa simbahay, nagtuloy na. Nang makapasok sa templo si Maria ang masaklolo, agad kinalong narito ni Simeon Bunying tao, ang Mesiyas na totoo. Tuwang hindi ano lamang ang kay Simeon nakamtan, matay agad isinilay, sa Diyos Amang maalam, at nagwika kapagkuwan. Diyos na puon, Aniya, dagat na misericordia, ang buhay ko'y aanhin ko pa, yamang akin ang nakita, itong sasakop sa sala. Alin pa ang titingnan ko, lalong marikit sa mundo, kung diling ang anak mo na aking kinalong dito, iniaalay sa iyo. At yamang iyong niloob, kung kaya siya nanaog na ang tanan ay masakop, dugo niya'y mabubuhos sa sala ng sang sinukop. nang matapos ang orasyon ng banal na Simeon, iniabot na ang sanggol sa birhen ng marunong, sa kanagwika ng gayon. Aniya ay malaki man ang dala mong katuwaan, ngunit lalong kalumbayan ang iyong kasasapitan, kung dumating na ang araw. Sa pagsako pakalara sa ina ko niyang sala, pawa mo ring makikita ang kararat ng lahat na ni Jesus na iyong bunga. nang matanto at malining ng inang mahal na Birhen
kanyang puso'y agad nalaing, lumuhod at inihain, sa Diyos ang inugiliw. Diyos na poon, Aniya, Panginoon ko at Ama, ang bahala po'y ikaw na, dito sa bigay mong bunga, na anak kong sinisinta. Yamang loob mong totoo, kaya siya'y naging tao. Ngayoy binibigay ko't iniaalay sa iyo, itong bugtong na anak mo. Ang bahala na nga'y ikaw sa kanilang pagkabuhay, sundin balang kalooban. Ako'y wala sa pagsuway, yamang anak mo ring tunay. wikang ito'y pagkatapos ng Birheng Ina ng Diyos, kinuhat agad pinalon at dinalang ang tibubos, ang anak niyang si Jesus. Nang unay ang kautusan tungkol anak na panganay ibibigay sa simbahan o tubusin kaya naman ng ama't inang magulang. Kaya ito'y ugali raw ay alaalang matibay ng using ipapatay, tarang anak na panganay ng taga-Ehiptong bayan. At kung hindi ginanito ng Diyos ang haring Lilo, hindi sana sa Ehipto nakaalis na totoo, Israelitas na tao. Ugaling ito'y sinunod ng Birheng Inang Tibubos at nang di ang buong Jesus, malagak siya ng handog ng kabilinan sa utos. Nang ito ay makaraan, nagsiuwi na pagkuwan ang mag-asawang timtiman sa Nazaret nilang bayan na dating tinatahanan. Magmula niyong pagdalaw sa templo ng Birhen mahal, malaki ang kaguluhan niyong taong karamihan sa Jerusalem na bayan. Ang dahilay pagkarinig ng balita ng pastores at lalo ng naligalig nang dumating na sumapit ang tatlong haring mabait. Ay anon nang mapakinggan ni Herodes na sukaban itong mga kaguluhan, lalo na nang di na dumaan ang tatlong haring marangal. Bait isip ay nagulo at hindi na nagkatuto ang minagaling na Lilo, pawang pugutan ng ulo, ang tanang sanggol sa reyno. Gayong gaway ng maisip niyong haring walang bait. Isang gabi si San Jose pinagsabihang umalis ng isang anghel sa langit.